na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. This Saturday on Scene Zone. Rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila.
from Thailand to Manila with love. Balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. 13 minuto makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Luzon, Visayas, Mindanao, tuloy ang ating balitaan. Kami inyo makasama ngayong umaga ng Sabado. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Muling Sabado na muli, parang Romel, ng Marso. Ang bilis ng panahon na, pero itong problema natin mukhang hindi pa nakikitang pang ilang day na ba? Isang buwan na. Halos isang buwan isang buwan na. Wala, isang buwan na pala yung giyera doon sa Middle East. Wala pang nakikitang sinag ng kapayapaan dahil doon sa huling nakita ko may monitoring dito. Ang masakla pa, parang Raymond, yung iba ay nagsasabi the worst is yet to come. Kaya huwag naman sana. Kaya nga, wala pa, hindi pa ito. Kasi nga ito, sinabi, diba, isinara na ng Iran yung
Strait of Hormuz. Oo. Ibig sabihin talagang Total blockade na ang nangyari, di ba? Total checkpoint. Kumbaga sa checkpoint ito hindi na yung checkpoint, hindi na taas baba. Talagang Kinokontrol. nakaharang. Wala na. Harang na. Ibig sabihin, parang Raymond, wala nang makabiyahe ron. Wala nang makabiyahe. Wala nang Kahit barko. yung mga kakampi nila. Kahit yung mga kakampi nilang mga barko na halimbawa dati pinapasok pa yung China, pinapasok pa yung mga kakampi nilang mga barko doon. Ngayon talagang wala Totally. Sarado na. Yun ang huling balita, pero kung magkakaroon man ng adjustment dyan, sana. Kasi nga, ang sabi, nag-deploy na talaga ng mga ground forces yung Amerika doon sa area. Ewan natin kung kailan ito hahantong. And in the meantime, ayan na nga, nagkakaroon ng mga, meron pa rin. Mag-rollback daw konti yung gasolina, pero yung diesel. Talagang kasi yun ang tutok ng projection industriya. is baka pumalo ng 146 kada litro. Next week. Yan, nako. At by April 1, paring Raymond, eto na, ay mag-uumpisa ng tumaas ang halaga ng pagkain sa mga supermarket. Ayun. At saka yung LPG. Ayan, yung bamanggit natin, 20 pesos per kilo. Kilogram. Ay, naku. Talagang aabot daw ng, ano bang sabi nung si Ginoong Arnel T ng LPGMA? 1.5 yung kada 11 kilogram cylinder. Ito yung ordinaryong yung binibili nating mga tangke. No? Siyempre, depende pa sa brand. Depende pa sa brand yan. Kung ano man yung mga brand din yung binibili na ginagamit sa mga liquefied petroleum gas na pang balik balik tayo sa gatong. Wala balik sa uling. Oo, yung kahoy na ginagamit. Sa Ilocos, sungrod tayo man wala di ba? Yung pwede yung sabagay sa iba-ibang mga hindi uling lang yung pinuputol na kahoy, yung iba naman ay marami ng mga ginagawa ngayon na yung produkto, ng nyug. ng nyug. Pwede magamit yan. Kaysa naman sa puro LPG kung meron, okay. Ngayon kung wala, hindi yun ang katapusan. Mag-alternatibo tayo. Dahil yun ang huwag kayong mahiya na magpapausok. Kaya lang kung minsan, parang yan ang problema kung nakatira ka sa mga subdivision. Tapos ang arte ng mga kapitbahay mo. Tsaka may patakaran din kung minsan, parang Romel, na bawal. Sa bagay. Hindi mo rin masisi. Kaya bawal. Pero kung kakayanin naman, bakit hindi? Konting tiis, konting konsiderasyon kung sakali. Wala yung kapitbahay nyo pumapasok yung usok. Yun ang problema. Konting hindi, konting pangunawa. Konting pangunawa, pero ikaw din naman na gumagamit, i-adjust mo na lang. Ayun. Give and take. Para hindi mo na magagawa. Halimbawa, yung kapitbahay may hikain doon. At ayaw na ayaw sa usok, magkakaproblema din. So anyway, we adjust. Magkapag-adjust tayo dito sa problemang ito. Kaya lang talagang, paring Romel, wala na. Sagad sa buto na talaga. Parang talagang hindi ko alam kung ramdam na hindi ko alam kung itong halimbawang papasok na Holy Week, di ba? Kung ganun kadami pa rin ang magsisuwi sa mga lalawigan. Yan kasi ang di ba bakasyonan yan? Ewan natin. Usually, pagka ganyang mahal na araw, nagre-reklamo mga tao, yung mga uwi ng probinsya. Napaka-traffic. Makikita natin itong sa panahon na ito kung ganun pa rin karami ang magsisiwi. Paring Romel, tingin ko naman kahit paano may adjust. Pero obviously, paring Raymond, mabawasan talaga May adjustment. Pero, kung may mga nakaschedule ng mga lakad, talagang tuloy yan. Kasi, ito paring Romel, marami yung mga bibiyahe halimbawa by plane, yung mga bibiyahe sa ibang bansa, within Asia halimbawa, nakuha mo na yung ticket noon pa. May mga abiso na ngayon, paring Romel, na mag-a-adjust sila.
na yung mga binayaran nyo na kung magkano man, may adjustment na. Uy, by the way, parang Raymond, Sila. yung Philippine Airlines, nag-anunsyo sila na ilan sa kanilang mga biyahe ang suspendido. Do sa Riyadh. Riyadh, pero Riyadh yung yung kanilang kasi nga yung Even airspace. dito sa ilang commercial flight nila dito sa local. In-adjust na rin. Mayroong mga suspendido. Ayun, i-check nyo na. Baka kasama kayo doon sa apektado yung mga flights ninyo. Lalong-lalo na ngayon. Expect nga natin within this week dahil nga mag-Holy Week na, uwian sa probinsya at yung iba naman ay bibiyahe kahit na within Asia na hindi naman abot doon sa area ng Middle East. Ang katwiran naman ng iba, parang Raymond, total, 1 taon lang naman yan eh. Kada 1 taon lang naman tayo umuwi ng probinsya. Sige na. Pikit mata na lang. Talagang medyo bawas ng ano na lang. Gastos. Kung ano yung kaya. Kaya yung mga dinadat na naman nila sa probinsya, huwag ang tingin niyo sa inyong mga kamag-anak ano lang, importante makauwi lang, magkita-kita. Makapag-relax, ayan. Yung iba naman kasi iba ang tingin sa mga kamag-anak pagdating kala nila walking ATM eh. Ay, nako. Basta makauwi lang. Now, on the other hand, sabi naman ng presidente, up to June 30, meron tayong supply. Kasi yun ang problema ngayon yung replenishment. Ang pagkakasabi naman doon sa hearing sa Senado nung nakaraan, paring Romel, hindi daw problema ang supply. Ang problema mo talaga is yung presyo. Kumbaga kung para bang golden item ngayon ang langis. Marami daw mabibili. Ang problema yung pambili. Yun ang pero ang binabanggit natin, paring Romel naman, ay wag naman kayo magpapaniwala dyan sa mga sinasabing sa inyong mga social media pages na may mga LGU daw na bumili ng tanker galing daw sa kung saang bansa, pupunta sa isang syudad sa Mindanao. Salamat daw sa pamilyang ganito, ganun. Huwag kayo magpapaniwala sa mga ganun. Gobyerno lang ang pwedeng makipag-negotiate. At saka hindi ganun kadali in the first place. Kaya nga, itong mga ito. Hindi lang kasi magandang. Ako, nadidismaya ako, paring Romel. Dahil pati yung mga kilala natin na mga nasa nire-respeto at kapitapitagang katungkulan dati, ngayon ay naging peddler na ng fake news. Di ba? Doon ako nadidismaya. Sana man lang, alam na nilang fake news yun. Huwag na nilang i-share sa mga pages nila. Di ba? Kaya nga, yung iba kinokopya. Diba? Copy-paste lang sila. Copy-paste. Tapos magkokomento sa taas. Ganun ang estilo eh. Di ba? Huling-huli mo na ba't mo pa i-share Tama. Nakakadidismay. Para lang magpasikat? Tsaka para lang yung political support nila, para lang sabihin na may ginagawa kami lalo na kailan ba ang birthday ni dating Pangulong Duterte? Kahapon. Ayun nga, yung kahapon. Di ba? Soplang-sopla naman. Kitang-kita nyo nang hindi kasi nga hindi po pwede ang isang. Kaya nga sabi ko, ano yan, ulam na tatawag ka lang sa order ka lang order ka lang online. Maghintay ka lang ng ilang oras, andyan na right away. O kaya may kakilala ka na may tindahan, pre. Pabili nga ako pabili nga ng 2 kilong karne dyan at saka 1 kilong isda. Padala mo dito sa bahay. Ano yan? Ganun. Ayun, nagsalita yung may-ari ng barko. Di ba? Brunei kayo dyan, sa Dalahican lang sa Lucena yan barko namin yan Nakahiya rin Pag ikaw, doon nga ako nakakahiya. Kaya lang mukhang ganun talaga. Kaya ingat-ingat. Ayaw ko na magbanggit ng mga lugar-lugar. Basta Kaya nga patuloy paring Raymond yung paalala natin na hindi lahat ng mga nakikita, nababasa, naririnig nyo sa social media. Totoo. Piliin nyo kasi
Huwag kayo share ng share. At doon naman sa mga mangungopia, pambihira naman kayo. Hanggang sa pagtanda ninyo, yung hobby nyo yata nung nag-aaral kayo, mangopia. Hanggang sa pagtanda ninyo, dinala nyo, pambihira kayo. Kahit kaya kapag mali yung sagot nung katabi, mali ka din. nangopya. Ay, nako. Ay na. Kaya lang ito medyo hindi maganda. Lalo na sa panahon ngayon na tayo ay nasa krisis. Tapos ang agenda mo magpakalat ng fake news. Pero ay nako. Pero ang ano ko doon sa mga babala paring Romel pag panahon ng krisis, marami ang nagsasamantala. Yun ang matinding paalala. Negosyante, politiko at yung iba pa. Yan ang ating pag-ingatan. Naalala ko tuloy paring Raymond nung panahon ng COVID, hindi ba? Pandemic. O ano nangyari? Ang daming nagsamantala. May kumita sa pandemya. Ayan. Maalala niyo yung Parmali? Yung Parmali. Iyon ang ibinababala ngayon at baka mangyari muli yung ala Parmali style. Asa na ba na ngayon na merong pandemya? Asa na ba yung mga sangkot doon? Ano na ba nangyari ron? Yung iba may kaso, yung iba nagliliwaliw na. Ayan. Sa oras na 5:26 ng umaga, makibalita tayo sa sitwasyon ng ating panahon. DZRH Weather Bulletin Weather. Nasa ating linya si Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa. Miss Veronica, good morning. Magandang umaga, Miss Veronica. Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko sa ating bansa. Inaasahan nga natin sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Atin nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Yung Miss Veronica, yung kumusta ang may area ba na merong yung tinatawag natin na dangerous level yung heat index? Opo, base nga po sa update kahapon ng ating heat index ay wala pa naman na nasa may danger, pero sa Metro Manila tayo ay nasa may extreme caution for today. Pwedeng umabot ng 37 degrees Celsius yung heat index. Kaya Metro kung Manila man po tayo, mas maganda kung bandang umaga or bandang hapon kung kailan mas malamig yung panahon. Usually kasi yung mga tanghali, lalo na mga 12 or mga 1 to 3 p.m. doon madalas na kukuha yung maximum temperature natin. Nako. Pero in other areas wala pang ganun na ini-expect natin na mataas yung heat index. Opo, may ibang areas na sa pinakamataas na category is extreme caution at meron nga po tayong mga areas na umabot ng 41 degrees Celsius. Etong umabot ng 41 ay yan dito sa may San Ildefonso sa may Bulacan. At meron din mga nasa 40 degrees Celsius katulad dito sa may Tuguegarao City. And dito rin yan sa may San Jose, sa may Occidental Mindoro. 40 degrees Celsius din sa may Iloilo City at 40 degrees Celsius rin naman. Diyan sa may La Carlota, sa may Negros Occidental. At meron pa rin pala tayong 40 degrees Celsius na umabot dito sa may Mindanao area, sa may Dipolog, sa may Zamboanga del Norte. Kaya lalo na sa mga areas na nabanggit, mag-ingat po tayo at laging uminom ng tubig at iwasan nga po nating lumabas sa katanghalian. Ano yung mga oras na critical, Miss Veronica? Opo, usually kasi yung mga maximum temperature natin, pwede natin nakukuha around 1 to 3 p.m. Although may mga times rin naman na kahit 11 a.m. nakakakuha tayo ng maximum temperature at kahit 4 p.m. Pero yung 1 to 3 p.m. dun madalas talaga nakukuha yung max temp. Pinaka-critical. All right. Salamat, Miss Veronica, at magandang umaga dyan sa Pag-asa. Salamat. Good morning din po. DZRH Weather
Bulletin Weather Bulletin. Si Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa DOST 5:30 ng umaga.